ng 5 simpleng tips para maipakita ang pagmamahal nyo sa inyong mga sasakyan ngayong buwan ng Pebrero. Hi everyone, it's me, Shani, back with more tips for 2024. But before we dive in, show us some love and follow us for updates, tips, and more on vehicle insurance. Sa Valentine's, hindi lang ang minamahal natin ang nakapatanggap ng pagmamahal. Kailangan din nating alagaan ang ating mga sasakyan. Mga ka-car enthusiasts, handa na ba kayo para sa isang big Ibig celebration? Kaya para sa mga car lovers dyan, narito ang ilang tips para maipakita ang pagmamahal nyo sa inyong sasakyan ngayong 5th Ibig Month. Una, gawing regular ang check-ups para sa malusog na engine. Tulad ng pag-aalaga sa sarili natin, importante din ang regular na pagsusuri upang maagapan ang anumang problema. Pangalawa, alagaan ang exterior para laging fresh ang dating. Panatilihing kintab at malinis ang iyong sasakyan upang palaging kumikinang sa kalsada. Pangatlo, siguraduhin gumamit ng quality fuel para mas tumagal ang buhay ng engine ng iyong sasakyan. Pang-apat, regular na tingnan ang fluids para laging hydrated ang sasakyan. Mahalaga ito para mapanatili at maayos ang kondisyon ng sasakyan at maiwasan ang anumang kapirya. At ang panghuli, ayusin ang interior para sa mas komportableng biyahe. I-declutter ang sasakyan at lagyan ng magandang air freshener para sa mas magandang pakiramdam habang nagmamaneho. Kaya't sa buwan ng pag-ibig, siguraduhin mahalin din ang iyong mga sasakyan. Happy Valentine's mula sa Perla Insurance. Please follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok para sa mga latest updates at promos. Kasama niyo ang Perla Insurance sa bawat hakbang ng iyong car journey. Kamusta mga beshi? Nadinay ba ang face mo? Tara't samahan niyo kami dito para mabigyan kayo ng tips kung paano gawin ang appeal letter. Pero bago tayo magpatuloy, pag-double tap muna ang screen at i-follow kami para sa mga important information about vehicle insurance. Unang-una, dapat maintindihan mo muna kung bakit may denial. Secure the copy of the denial letter para ito ang magiging basis mo. Dito mo makikita ang mga reasons kung bakit na-deny ang case mo. Of course, katanggap-tanggap naman sa inyo ang mga reasons ng insurance company, huwag ka nang mag-apila. But, if hindi at may arguments ka, simulan mo na ang paggawa ng appeal letter. Sa paggawa ng appeal letter, kailangan mo ang mga detalye na ito. Una, name at ang address ng pumirma sa denial letter. Importante kasi na maipadala mo ang appeal letter sa tamang tao at departamento. Pangalawa, claims number. Pangatlo, policy number. Pang-apat, petsa ng denial letter at ang panglima, mga additional documents to prove kung bakit hindi dapat i-deny ang claims mo. Sa pagsulat naman ng appeal letter, dapat nyo i-consider ang mga sumusunod. Your tone must be professional at dapat piliing mabuti ang mga salita. I-explain ang situation accurately. You need to provide all the details of the incident. Explain mo kung bakit deserving ka na mamayaran. At ang panghuli, dapat may sapat ka na argumento o additional documents to prove para ma-reconsider ang case mo. Remember, ang main purpose po bakit ka sumulat ng appeal letter is para ma-reverse ng insurance company ang denial letter at mabayaran ka. It's always helpful to be polite and professional, lalo na during this hard time. So that's it. Follow us for more. Ingat!